May bibigay ako impormasyon sa inyo mga pards dahil 2 years na tayong bumibiyahe kay Lalamove ngayong January na to. At 2 years na rin natin niloloko yung sarili natin mga pards. Sabi ko, sa loob ba ng 2 years na nabawi na ba natin yung puhunan natin na pinambili mo ng sasakyan? Kasi yung sasakyan na to mga pards, second hand lang. Binili namin ng 425. Sabihin na natin 450 kasi nagpa-LTFRB pa kami. Tapos pinarehistro pa namin. Sabihin na natin 450 lahat ng nagastos. Ngayon tinanong ko siya kahapon. Sabi ko, Nay, 2 years na tayong bumibiyahe kay Lalamove. Nabawi mo na ba yung yung pinambili mo ng sasakyan? Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. January 7 ngayon, 2025, Tuesday. Welcome back sa channel natin mga pards. Na-miss ko kayo. Ang tagal ko rin hindi nag-vlog eh. Siguro mga 2 araw. Anyway mga pards, meron na tayong first booking. Tatawagan muna natin to. Titingnan natin kung ano ipapadeliver nila. Hello, boss. Hello. Good morning sir. Lalamove po. Yes, sir. Yung gagaling nyo, may kasamang tao. May push yun ba yun? Yun lang po sir. Wala kaming pushcart sir eh. Kailangan ba talaga yun sir? Pushcart? Oo, medyo marami kasing box to, pero may kasama kaming tao. Okay lang sir. Ilang tao ba sir? Isa lang po. Okay lang may kasamang tao sir kasi wala kaming dalang pushcart sir. Wala kaming pushcart. Pero wait ba kayo? Mag-add ba kayo yung mag-antay? Mag-add na lang kami kung magkano per oras niya. Opo sir. Bale ano yata eh. 150? Okay. Isang oras. Po, basta kung mag-antay po kayo na di pa nabababa, okay lang. Hintayin po doon pagdating doon sa may sa may drop off. Opo. Sige sir, okay lang. Basta babayaran nyo naman. Kaso sir, wala akong pushcart sir. Okay lang ba? Ano, walang kasama. Sige, sir, wait lang po. Sige po. Ayun daw mga pards, kailangan daw nila ng pushcart siguro. Iakit sa taas yun. Pero alam ko sa mga mall, meron naman pushcart to na may hiraman sa mga guard eh. Manghiram na lang sila. Kasi halos kadalasan lahat ng Lalamove ngayon wala nang dalang pushcart. Pero dati kailangan talaga yung pushcart. Ano yun eh. Requirements ni Lalamove sa sasakyan natin na magdala ng pushcart. Pero sa gabal lang kasi mga pards eh. Magdadala ka ng pushcart. Mapupuno tayo sa may ilalagay yung pushcart. Kami dati nagdala rin ako ng pushcart. Alaging problema namin. Pagka napupuno kami, hindi namin alam kung saan namin ilalagay yung pushcart. Kaya ang ginawa namin, hindi na namin dinala yung pushcart. Binenta ko na nga lang yung pushcart na binili namin. Bago rin yun eh. Kasi nga hindi rin namin magamit-gamit. Okay, time check tayo. 9:33 AM. Yung first booking natin from San Bartolome, Novaliches, going to Taguig sa halagang 1,119. Ang layo ng pickup location ay 3.2 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Nung kausap natin mga parts, sabi niya ba sa atin, sandali lang. Tatanong niya na doon sa may tao niya. Ngayon hindi na tumawag, ang tagal. Ilang minuto na yung nakalipas tinawagan ko. Sabi niya, nagtanong siya sa akin kung umalis na daw ba ako. Sabi ko, sir, hinihintay ko yung tawag niya, yung confirmation niya na para pumunta ako dyan eh. Yung pala, pinapapunta na pala ako. Kaya papunta na tayo sa may pick-up location mga pards. First booking, pick-up tayo mga pards. Medyo mabigat dyan eh yung ayun sir, mabaksan ng gilera na yan. Ito lang. Pinarinuti ko na nga yan eh. Pinarinuti ko na sa book. Medyo mataas-taas yung rate. Priority. Dagdag din kasi yun eh. Oo. Pag hindi priority, 7 plus lang eh. Mababa na yan ngayon, pamasahe kasi. Okay. Naglalaro din ako sa motor eh. Nagmamotor ka din. Saan galing yan sir? Galing pa probinsya yung ano nyo? Yan, galing sa Valenzuela. Valenzuela lang. Churong ko lang. Pero mga Ang layo ng drop-off location ay 23 km. Alright, let's go! Ang deliver natin mga pards sa may SM Aura. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano pupunta sa may RDU. Kasi nung nagmo-motorcycle pa ako kay Lalamove, madalas ako naliligaw dun eh. Napupunta ako sa harapan ng SM Aura. Yung pala, ang receiving area pala nasa likuran banda. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano dumaan dun kasi medyo mahirap pupunta eh. Pagka malayo ikutin mo, pag nagkamali ka ng papunta ka sa iikot ka, layo na ikutin mo. Kaya tuturo ko sa inyo mga pards. Dati tinuro ko na rin sa vlog ko to eh. Ngayon tuturo ko pa rin sa inyo. Para yung mga bagong subscriber natin, malalaman nila kung saan yung pinaka-RDU ng SM Aura. Expected ko ngayon Tuesday mga parts, matraffic dapat. Kasi itong Congressional Corner Mindanao Avenue, kadalasan matraffic na to eh. Pero ngayon maluwag eh oh. Siguro yung mga bakasyonista natin na mga taga Metro Manila hindi pa nag-uwi yan mga parts. Doon tayo mga parts sa may BGC. 2.9 km na lang yung drop-off natin sa may SM Aura. Yung sinasabi ko sa inyo na itong lugar na to, nakakapogi dito kahit na basic lang yung damit mo. Pag nandito ka, parang gwapo ka tignan. Kaya gusto na pumunta ng tatay dito eh, diba? Sabi ko sa inyo, pagka may booking na Taguig, kinukuha agad namin yan eh. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga parts. Nasa may BGC na tayo. Turo ko sa inyo kung paano pumunta sa may RDU. Ito, tong crossing na to, 30 second yan. Tapos nasa may 38 tayo. Siyempre, 38 tayo, kakaliwa tayo rito. Ito yung pinaka main road ng BGC, yung 32nd Street. Ngayon, kakaliwa tayo ng 32nd.
Ayan. Ayan yung SM Aura, nasa harapan natin. Ay hindi, market pala to. Duma pala sa kabila yung SM Aura. Kaya malayo pa ikutin natin. Ngayon, at sa kaliwa, papuntang ano yan, Bagong Ilog, Pasig, C5. Yung gitna, papunta na ano yan, C5. Pagka papunta ka ng SLEX. Dito tayo sa may, ito, itong skinita na to. Kakaanan tayo dyan. Ito. Huwag kayong lalagpas dito kasi C5 na kayo makakarating, malayo ikutin nyo. Magmamakin, hindi pa kayo niyan. Ito, sundan nyo na itong kalsadang to. Dire-diretso lang naman to eh. Yan, pagkatapos madadaanan natin yung market. Lagpasan natin to. Kasi kasunod nito yung SM Aura na. Ito, pagkatapos ng market, dadaan tayo sa may tunnel. Magka-tunnel tayo, huwag kayong aakyat dito. Kasi ano yun eh, 26th Street yan eh. Ito yung tunnel. Pagpas mo ng tunnel. Pag lumagpas ka ng tunnel, ayun na mga parts. Nasa bandang kanan na yung RDU ng SM Aura. Doon lahat nagdi-deliver yung mga lalamove. Kasi hindi lang pwede sa harapan ng SM Aura mag-deliver. Bawal dun. Dito tayo mga parts sa may RDU ng SM Aura. Hintayin natin si sir kasi lalakarin niya pa yung mga dokumento ron bago mababa yung mga items niya. Pero sabi ni sir, magbabayad naman daw sila ng waiting hour kung ilang oras aabutin kasi baka daw pahintayin pa ng guard, sabi baka ipila pa raw. Ito nakairam ka sir ng kartilya sir. Meron doon? Meron sana, sa delivery din. Ah, sa deliver din. Ay. Ayun mga parts, bale, dumating kami ng ano rito eh, 11:23. Tapos, sabi ni sir, per hour, 150. Kasi yun naman talaga ano nilalabog ang waiting hour natin. 150 isang oras. Sa loading and loading na yun, nakasama na rin yung pag-loading and loading. Basta, 1 hour, 150. Ngayon, nabagpas na si sir eh, nasa, ano na ngayon eh, anong oras na ba? 12:42 na. Lumagpas na siya ng isang oras. Siguro abutin to ng ano eh, ng 2 oras, bali 300. So, kasi hakutin ni sir eh, akit pa sa taas. Eh yung dala-dala niyang karitilya, maliit lang eh. Di daw pwede rin iwan dito sa baba yung mga item. Kaya, ang mangyayari, unti-unti niyang hakutin to, bakit sa taas. Ano tayo, pwede na rin tayo. Pwede na rin, naghihintay ka magkakaman. Oo, mapayaran naman eh. Yeah, ganun lang. Ito sir, ano, 350 siningil ko sa may ano, waiting. Dagdagan nyo na lang sa ano, sa may sabay nyo. Para kahit man bahala ka na. Magkano yung ano mo sa pero? Ano, 150 sir. Ano, bale 2 hours and a half eh. Kasi 11:23 tayo dumating dito eh. Okay lang po sa'yo, gawin ko 1.7. Kaya sir, bahala ka, okay na. Okay na sa amin to. Ay, may ano nga, 300 ka? 300 tayo, pero 300 tayo. Para may pareha ako. 300. Bibigay pa ako dun sa isang postcard. Binigyan ko 100, tapos bibigay. Ah, doon. 300 tayo, bigay mo sa kanya. Binigyan ko yung 200. Ang daming lagay sir. Report naman to? Report na. Kapag sa opisina naman yan, eh, no? Sige sir, salamat sir ha. Tapos na yung first booking natin. Inabot tayo ng 2 oras kalahati sa waiting hour. Ang booking ni sir ay 1,119. Ginawa niya ng 1,700 yung binigay niya. Kasama na rin yung waiting hour tsaka yung sabay niya mga parts. Ano sa tingin niyo mga parts? Okay na ba yun? O talo? O okay na? Para sa amin natin okay na. Kasi wala naman tayong ginagawa. Nakaupo lang tayo na naghihintay. Binayaran tayo, di ba? Okay na rin. Magkano na dagdag? Halos 600 eh. Naidagdag na bayad sa atin sa may booking na yun. Kain tayo mga pards. Kapag kakakain ka rito sa sasakyan, hinay-hinay lang. Kasi mahirap maghanap ng CR mga pards kapag ka na-gearbox ka bigla. Kaya payo ko sa inyo, hinay-hinay sa pagkain mga pards kapag ka bumibiyahe ka kay Lalamove. Habang kumakain kami mga pards, may nakuha na kaming booking. Tawagan muna natin, Kuya, Gcash payment po. Gcash payment daw, nag-chat. Kaya tawagan natin. Hello? Hey, magandang araw ma'am, Lalamove po. Ma'am, itatanong ko lang kung ano pong papadeliver nyo. Send ko po yung picture, mga garland. Mga garland ma'am. Garland, ito maraming bag. Maraming bag. Ma'am, ano ba to? Di ba building to? Sa basement ba to? Warehouse. Warehouse siya. Ano lang ma'am, tatapusin na namin yung pagkain namin kasi ngayon pala kami nananangalian eh. Tapos diretso na po ako dyan pagtapos. Saglit lang naman ma'am eh. Okay, Okay ma'am, sige ma'am. Thank you po. thank you. Time check, 3:01 PM. May pangalawang booking na tayo. From Taguig going to San Bartolome sa halagang 1,000
184. Ang layo ng pickup location ay 2.9 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Swerte tayo mga parts na nakuha ang booking natin. Meron siyang high demand na 449. Pagkatapos meron siyang 80 pesos na driver carry. Ang pickup pala natin dito sa may The Port, sa may 30th Street, dito sa may BGC mga parts. Basement 2 daw. Building na naman ng pickup natin ngayon. Ay, sumagot sir eh. Sir? Hindi na. Kasi ang performance kasi dito, driver lang at saka sasakyan. Ganun agad. Wala nang sinabi sa taas sir eh, pinababa naman kami. Kaya dumare-diretso kami bumaba dito, hindi rin namin alam eh. Wala Sige. Wala nang sinabi sir. 45. Ma'am? Ma'am, nasa may basement 2 na kami ma'am. Sa may loading dock. Ma'am? Sige po. Apo. Ay, sige ma'am, sige ma'am. Okay ma'am. Hintayin namin ma'am. Thank you po. Apo, thank you po. Diba? Sir, may isang hakot pa ako. May hakot din pa ako isang hakot. Sige. Sampa na namin to sige. Bawal daw pahinante, sabi nung guard. Pero sa taas, pinababa kami mga parts eh. Kasama yung pahinante ko eh. Yung mga ganun kasing building eh. Mga mahigpit, ayaw na may kasama. Gusto driver lang, tsaka sasakyan. May mga ganito kasi mga building mga parts eh. Bawal yung pahinante. Bawal din to. Ayan. Yan, ganyan no. Naka-crocs. Bawal din naka-crocs. Kailangan talaga close shoes. Pero masanay na kayo sa mga lalamove. Lalamove rider, lalamove driver. Kadalasan puro mga nakaganto na lang. Ayan na, yung sinasabi natin na dadagsanin yung sakyan ngayon. Haba ng pila mga parts ng sakyan dito sa may Guadalupe na tayo eh. May bibigay ako impormasyon sa inyo mga parts dahil 2 years na tayong bumibiyahe kay Lalamove ngayon January na to. At 2 years na rin natin niloloko yung sarili natin mga parts. Siyempre, joke lang mga parts, kayo naman no. Sabi ko, sa loob ba ng 2 years na nabawi na ba natin yung puhunan natin na pinambili mo ng sasakyan? Kasi yung sasakyan na to mga parts, second hand lang, binili namin ng 425. Sabihin na natin 450 kasi nagpa-LTFRB pa kami, tapos pinarehistro pa namin. Sabihin na natin 450 lahat ng nagastos. Ngayon tinanong ko siya kahapon, sabi ko, Nay, 2 years na tayong bumibiyahe kay Lalamove, nabawi mo na ba yung yung pinambili mo ng sasakyan? Si nanay ko kasi, siya kasi naglilista ng kinikita namin sa araw-araw. Tapos halimbawa, kinita namin 2-2. Lilista niya yun. Ngayong araw na to, 2-2, ganon. Sa loob ng 2 years mga parts, nililista niya yung araw-araw na biyahe namin. Ngayon, pinakwenta ko sa kanya, sabi niya, oo, nabawi na namin yung 450. Sa loob ng 2 years, so pinuhunan niyang 450 nga mga parts. Pero, may pero, hindi niya raw hawak lahat yung 450 na yon. Kasi yung sa 450 na yon, di ba, naghati-hati nga kami. Tapos nagagalaw niya pa daw yung minsan na pangkain nila, kung minsan mapambayad ng kuryente. Tapos minsan pagka nasisira yung sakyan, sila rin kasi yung gumagastos ng maintenance sa sakyan mga parts pagka nasisira. Halimbawa, kunwari gulong, siya rin yung bumibili. Kaya, sabi ni nanay, nabawi na. Pag kinuwenta niya raw lahat ng kinita araw-araw, nabawi na raw yung 450 na yon. Sabi ko nga sa kanya, okay na pala na nabawi na pala natin yung 450 na pinuhunan mo. Pwede na natin ibenta yung sasakyan. Sabi ko, pag nabenta, hati-hati tayo Sabi sa akin ni nanay, nung bumili kami ng sasakyan, hindi ka lang share. Ngayon ibibenta natin sasakyan, may share ka. Bigyan nagkaroon ng share mga parts nung ibibenta na. Hindi mga parts, ang importante, kumita na yung nanay ko, tapos yung pinuhunan niyang 450, nandito pa rin, buhay pa rin, umaandar pa rin, hanggang ngayon kumikikik pa rin yung sasakyan natin. Kaya okay lang, di ba, yung puhunan niya, hindi na uubos. Kasi isipin mo, kung yung 450 na yun, hindi niya binisnes ng ganito, malamang sa alamang, ubos na yun mga parts. Napakadaling ubusin ng pera ngayon, kahit 100k may hawak ka. Baka isang buwan lang, kaya mo ubusin niya pagka pinamili mo Kaya maganda na rin, yung business ni nanay na ganito, 450 yung ginastos niya. At least, nandito pa rin, nakikita niya pa yung sasakyan niya, tumatakbo pa rin hanggang ngayon, di ba? At pwede pang lumaki yung kita niya kasi araw-araw kami bibiyahe. Kikita pa rin siya araw-araw, di ba? Kaya mga parts, si tatay, pakain-kain lang ng mani. Uli siya ng mani. Traffic kasi, para may kinukut-kut-kut, nalilibang. Hindi sumasagot yung drop-off natin, mga parts. Hello, ma'am. Hello? Hindi po nasagot, ma'am, yung ma'am, binigyan yung number. Si? Po, Stacy Manila na warehouse. Sino po hanapin ko, ma'am? Pangalan na lang po. Ay, sumagot yung number na binigay niyo, ma'am Lulu. Si Lulu, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, yung ma'am, yung delivery fees, ako sisingilin. Dito, ma'am? Or sa inyo? Kuya, nasan ko na po sa Gcash. Nasa inyo na po sa Gcash. Sige, tignan ko na lang po, ma'am. Okay, Apo. ma'am. Sige, thank you, ma'am. Apo. Thank you po. Sir, kay ma'am Lulu po. Lulu. Deliver po.
Anong deliver yan? Parang mga decor na ano to eh, Christmas tree. Parang ganun. Ako dami. Oo. Ano sir, siyam na plastic yata eh. Mga gan lang naman. Time check tayo, 5:59 PM. Meron na tayong pangatlong booking from San Bartolome, Novaliches going to Fairview sa halagang 300 pesos. Ang layo ng pickup location ay 800 meters lang. 800 kg to. Papunta lang kami sa may pickup location. Ngayon 6:14 mga parts, marami pang booking. Ang dami yung San Bartolome to Caloocan North, San Bartolome to Nagkaisang Nayon, North Fairview to Caloocan North, sa Uyo to Socorro. Ang dami pa. Ngayong hapon, may mga tumutunog-tunog pa. Kasi pag ganito oras dito sa Novaliches, medyo matumal na eh. Halos wala nang tumutunog. Ngayon, dami pang booking, mga naka-pending. Ilan naka-pending? 6. Kumuha kami ng malapitan na yan, para pandagdag diesel. 300 pesos. Nilin? Yun pala. Sa matay. Kasi mahirap ako. Walang pushcart. Meron pa yan, sir? Meron pa yan doon? Ayan lang yung paa. Ayun. Wala na. Ayun lang pala, 2 piraso tayo. Okay na ba yun, sir? Doon na mabayad yan sa drop-off? O sa inyo? 300, sir. Tama naman drop-off na ito sa Falcon, di ba? Ewan ko, hindi naman ako yung pausap din. Basta kay Anilin. Tama. Tawagan nyo na lang. Sige, okay. Salamat, sir, Yan lang pala. Ang layo ng drop-off location ay 4.1 kilometer. Alright, let's go! Sir, pwede magtanong, sir? Ano po number dito? 8? 3? Dito pa. 6, sir eh. 6. Dito. Kasi salamat, sir. Sagot mga pods, yung drop-off natin, yung number na nilagay dito. Ito yung number 6 eh. Falcon number 6 kasi itong harap 5. Yung kabila rito 7. Kaso may lumabas na babae rito, hindi niya kilala yung Kuya Aldrin na hinahanap natin. Isa lang talaga sagot dito eh. Sana sumagot tong ano eh. Yung nag-book, hindi rin sumasagot sa chat ko. Pa-picture lang ako, sir, nung items. Okay, sir, salamat, sir. Okay, income reveal tayo mga pards. Bale, 7 PM ng gabi namin natapos yung last booking namin. Bale, nakatatlong booking kami sa maghapon. At ang kinita namin ay 2,082. Pagkatapos nakakuha kami ng yung first booking 600. Tapos nung third booking namin nakakuha kami ng 40 pesos. Kaya sabihin natin 640. I-add natin sa 2,082 yun. Sabihin natin naka 2,700 tayo. 2,700, bawasan natin ng 500 na diesel mga parts kasi malapit lang naman, Taguig lang, tapos balikan dito pa uwi sa amin eh. Kaya 500 lang yung diesel natin. Tapos 200 na pangkain, bali 700 yun. 2,700 minus 700 equals 2,000. Ayun mga parts, naka 2,000 na malinis kami. Labas na rin yung pangkain, pan diesel, saka yung commission nila Lalamove.